Isinukong Puso, March 22. Offertory Reading Devotional. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Kawikaan Kapitulo 23 Versikulo 26. Isa sa mga pakiusap ng Diyos sa mga tao ay ang ibigay ang kanilang puso sa Kanya. Samantalang isinusuko natin ang ating puso sa Diyos, wala na tayo sa ilalim ng pangunguna ng dyablo. Tayo ay pinamumunuan na ng Diyos, na gumagabay sa paggawa ng kapasyahan. Kapag ang puso ay isinuko, masasabi natin kasama ni Pablo, "Napako akong kalakip ni Kristo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ipinamumuhay sa pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umiibig sa akin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin." Galatia Kapitulo 2 Versikulo 20. Kapag si Jesus ay nanirahan sa atin, ang pagsunod sa Kanya ay nagiging katuwaan. Subalit kapag ang puso ay hindi naisuko kay Jesus, hindi natin maiingatan ang Kanyang mga kahilingan. Hindi tayo iibig at hindi natin madadala ang ating mga handog sa Kanya. Kapag ang puso ay hindi naisuko kay Jesus, mahirap magbigay para sa pagsulong ng gawain ng Diyos. Sinabi ni Ellen G. White sa Desire of Ages, kung naibigay na natin ang ating puso kay Jesus, dadalhin din natin ang ating mga kaloob sa Kanya. Ang dahilan kung bakit ang pagbibigay ay mahirap ay sapagkat ang ating puso ay hindi naisuko kay Jesus. Ang pagbibigay ay madali kapag ang puso ay naisuko kay Jesus. Sa araw na ito, mananalangin tayo para sa atin na maibigay natin ang ating puso kay Jesus upang siya ay manirahan sa atin. Ang gawain ng Diyos ay hindi masusuportahan maliban na ang ating puso ay maibigay kay Jesus. Nais ba ninyong makita ang mabuting balita ay nakakarating kahit saan? Kung gayon, ibigay ninyo ang inyong puso kay Jesus. Nais ba ninyo na dumating na si Jesus at wakasan na ang kapanahunang ito ng kasalanan at kahirapan? Ibigay ang inyong puso kay Jesus. Panawagan. Samantalang ipinagkakaloob natin ang ating mga ikapo at handog, taimtim nating isuko ang ating mga puso kay Jesus at hilingin sa Kanya na manirahan siya sa atin. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.